Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, ito po ang kasiguruhan na pinapahayag ni Pablo dito po sa unang bahagi ng verse 2. Ang kasiguruhan sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito po ang pag-asang pinangahawakan, hindi lamang po ni Pablo, kundi ang pag-asang pinangahawakan ng bawat mananampalataya. Pinapahayag po dito ni Pablo dito sa verse 2, ang pangako ng ating Diyos na kanyang ibinigay rin sa kanyang salita, ang Biblia. Mapapansin din po natin dito na binigyan din ni Pablo ng diin ang karakter o katangian ng ating Diyos na siya ay Diyos ng katotohanan. At kung mapapansin nyo rin po, ang mga katotohanan na pinapahayag dito ni Pablo ay parang isang hagdan. Makita po natin ito sa simula pa lamang ng verse 1 na kung saan ay pinahayag niya ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos ay humahantong saan? Sa kaalaman sa katotohanan. Na siya namang hahantong sa kabanalan at hahantong dito po sa verse 2 saan? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Diyos na ito ang pinapahayag sa atin ng verse 2. Bago pa po nagsimula ang panahon o noong eternity past, ito ay pinangako na ng ating Diyos na hindi maaari magsinungaling. Napakagandang pangako at napakagandang pag-asa. Pagpapalang mula sa ating Diyos na makakamit ng bawat mananampalataya. Paliwanag ko lang po sa inyo ang kahulugan ng pag-asa at ng buhay na walang hanggan. Pag-asa o ang katiyakan natin sa isang bagay na hindi pa man natin nakakamit, ngunit alam natin na tayo ay may ganap na katiyakan na ito ay magiging sa atin. Buhay na walang hanggan. Dalawang aspeto po ang makikita po nating tinutukoy dito. Una po ay ang haba ng buhay, magpakailanman, walang hanggan. Di po kagaya ng buhay dito sa ibabaw ng mundo na may hangganan. At ang ikalawa naman po ay ang kalidad ng buhay o ang pag-asa ng kaluwalhatian. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao at ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Mga kapatid, ang pag-asa po ng buhay na walang hanggan na ito na ipinapahayag dito ni Pablo ay batay po sa katangian at integridad ng Diyos na hindi makakapagsinungaling. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ang isip. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinangahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Kabaliktaran naman po nito ang gawain ng diablo ni Satanas na walang katotohanan sa Kanya. Likas sa Kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Kagaya ito ng mga taga-Crete na laging mga sinungaling na pinanggit din dito ni Pablo sa verse 12. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling. At ang huling bagay na gusto ko pong bigyan ng linaw sa inyo dito sa verse 2 ay ang pinahayag ni Pablo na bago pa nagsimula ang mga panahon. Tinuturo po dito ni Pablo na ang pag-asang ito ng buhay na walang hanggan na ipinangako ay ipinlano na ng ating Diyos bago pa magsimula ang panahon o eternity past. Pinlano ng ating Diyos ang ating kaligtasan at ang pangako ng buhay na walang hanggan bago pa nagsimula ang mga panahon. Pinapakita po dito ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pangako sa Kanya na tinubos ng mga tao na magmamahal, maglilingkod at luluwalhati sa Kanya magpakailanman. At pinakita ng Diyos Anak ang Kanyang
pagmamahal sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagiging kordero, planong pagtubos bago pa nagsimula ang mga panahon. Sa makasalanang sangkatauhan, ito po ay pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin.